po tayo ng pangangaral sa Aklat ng Marcos at nasa chapter 9 na tayo, verses 2 hanggang 13. So, Mark chapter 9, verses 2 hanggang 13. Basahin natin ito, ang banal na salita ng Panginoon. Verse 2. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves. And he was, ito yung word mismo, transfigured before them. And his clothes become radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. For he did not know what to say, for they were terrified. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud, This is my beloved Son, listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only. And as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen, until the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead might mean. And they asked him, si Jesus, why do the scribes say that first Elijah must come? And Jesus said to them, Elijah does come first to restore all things. And how is it written of the Son of Man that he should suffer many things and be treated with contempt? Verse 13, final verse, but I tell you, that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him. This is the blessed word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, sa usapin ng transfiguration, isa ito, I will honestly admit, isa ito sa mga events sa buhay ni Jesus na hindi ko sigurado dati. Hindi ko alam ano bang significance nito. Kumbaga, madaling maintindihan anong ibig sabihin ng cross, ano yung meaning ng cross, anong ibig sabihin ng resurrection ni Jesus, anong ibig sabihin ng birth ni Jesus, ng temptation ni Jesus, ng trial ni Jesus, ng prayer ni Jesus sa Gethsemane. Parang mas madali siyang intindihin, mas basic sila. Pero yung sa transfiguration, dahil sa limited information na meron tayo sa scripture, lalo na dati, so kung paano ko ito iisipin, iniisip ko para itong Cubao, kung saan ito pupunta. Isang event siya, pero pwede siyang pumunta sa iba't ibang katuruan, iba't ibang mga katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Pero, sa pag-consider natin ang narrative natin ngayon, sana makita natin kung ano yung pinakahulugan talaga ng transfiguration. So, meron tayong 4 na i-observe mismo sa passage natin sa transfiguration narrative. Una, Jesus changed. Pangalawa, the prophets appeared. Pangatlo, the disciples shocked. And number 4, the Father spoke. So, gusto kong tignan natin itong mga 4 na to briefly. Si Jesus ay nagbago. Yung word mismo na sinabi sa verse 3, He was transfigured before them. Yung ginamit na word ni Mark. At yung original Greek nung word na transfigured ay metamorphoo. It rings a bell, no? Doon galing yung word natin na metamorphize or metamorphosis, pagbabagong anyo. Yan mismo yung sinabi ni Luke sa narrative niya na si Jesus, He changed His appearance. At dito, nakita natin kung ano yung pagbabago kay Jesus. Siya ay kuminang, siya ay nagliwanag, na parang hindi siya yung dating Jesus na sinamahan nila paakyat ng bundok. It shows the glory of Christ. At nakita natin dito na dinescribe ni Mark na yung damit niya nagniningning. Pero gusto natin clarify yon, si Jesus yung nagniningning.
lumalabas lang doon sa damit niya. And ang sinabi rin dito sa passage natin na sobrang puti, sobrang liwanag, na incomparable ito sa kahit anong kaputian sa mundo. Kaya panahon pala nila may bleaching na, no? Kasi nakalagay, no one could bleach. Kahit paputiin, walang kahit anong kaputian yung, this is a supernatural whiteness, supernatural glory, supernatural radiance. So this is what happened to Jesus. He changed his appearance. Pero pangalawa, the prophets appeared. May lumitaw na dalawang propeta. And clearly, the narrative has indicated ito si Moses at si Elijah. Of course, sinisimbolize nila yung law and prophets. Si Moses ang nagsisimbolize sa batas, at si Elijah yung nagsisimbolize sa mga propeta, the law and the prophets. At sinabi sa Book of Luke, wala sa passage natin, medyo mas dito si Luke sa kanyang narrative kaysa kay Matthew, saka kay Mark. Sinabi ni Luke that they spoke to Jesus about his departure, tungkol sa kanyang pag-alis. So alam natin yung pinag-uusapan ni Moses, ni Elijah, sinasabi nila kay Jesus ay tungkol sa gagawin niyang sakripisyo sa krus. At yung word na departure doon ay yung word na Exodus. So it rings a bell regarding sa Old Testament Exodus. Yung cross ni Jesus ay isang form at ultimate reality ng Exodus, which he will be accomplishing in Jerusalem. Luke chapter 9, verse 31. Pangatlo, the disciples are shocked. Tatlo lang yung sinama ni Jesus. Ito yung inner circle ni Jesus. May crowd na hindi niya kasama. May mga disciples na hindi kasama sa 12. Meron siyang 12 disipulo, at dun sa 12 disipulo, meron pa siyang 3 na nasa loob ng inner circle ni Jesus. Iba-iba yung relationship ni Jesus. Hindi siya hindi pantay-pantay yung relasyon niya sa lahat. Merong mga crowd, merong mga tumutulig sa kanya, may mga crowd na kampi sa kanya, may mga disciples na hindi kasama sa 12, merong 12, at dun sa 12 may 3 pa. Peter, James, and John. Sila yung sinama niya sa bundok. Sila yung kasama niya dito sa Mount of Transfiguration. At the disciples saw the glory of Jesus visually. Talagang nakita nila. Probably, ito ay gabi or madaling araw nangyari. Kasi sa ibang narrative, inaantok sila. Pero dito, nagising sila. Nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya mali pa nga dito si Peter dahil sa pagkatakot sa pangyayaring yon. At pang-apat na nangyari is that the Father spoke. God the Father spoke. This is the second time and the final time na ang Diyos Ama ay nagsalita. Unang nagsalita ang Diyos Ama sa baptism ni Jesus. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ngayon, sa Transfiguration, ang pangalawa na pagsasalita ng Diyos Ama, verbally, vocally. May sinabi pa nga dito na the clouds overshadowed, yung ulap. Yun ay umaanino ulit. Literal na ulap yun. Umaanino doon sa ulap sa lumang tipan na sinasamahan yung Israel paglabas nila ng Exodus. There were clouds. These are the glory clouds. Ito yung ini-imitate ng mga churches na nagpa-fog machine. Iniisip nila, akala nila may imitate nila yung presence ng Diyos pag nagpapahamog sila sa church. But this is the real deal. At dito nagsalita yung Diyos Ama. Yun yung apat na ma-observe natin. But in the greater scheme of the narrative ng lahat ng Transfiguration accounts, makikita natin na yung ginagawa ng Panginoong Yesus dito ay umaanino dun sa Old Covenant Moses experience. Because in the Old Testament, Moses experienced the same. Pinapakita nito na si Jesus yung greater Moses. Dahil sa comparison natin dito sa dalawang mediator na ito, na may nasa dalawang bundok at may dalawang pagkinang ng mukha, na dalawang nasa loob ng presensya ng Panginoon, ng Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Si Moses ay tinawag ng Diyos bilang mediator ng Old Covenant. Siya yung haharap sa Diyos at sa tao. Tinawag siya ng Diyos sa bundok para ibigay sa kanya yung batas. Hinihiwalay ng Diyos si Moses bilang mediator ng revelation ng kanyang batas.
At nag-reflect yun sa mukha ni Moses. Pagbaba niya sa bundok, kumikinang yung mukha niya. At kailangan niyang takpan ng veil yung mukha niya. Yun yung Old Covenant glory. Yun yung kaluwalhatian ng lumang tipan. Pero sinabi rin sa lumang tipan na tinakpan niya yung mukha niya para hindi nila makita ng mga taga-Israel na nawawala na yung kinang. Nagfe-fade yung glory sa mukha ni Moses dahil sa kanyang communion with God. Pero si Jesus ang ikalawang Moses. Si Jesus ang mas higit na Moises. Si Jesus ang tagapamagitan ng bago at mas mainam na tipan. Kung paanong nilid ni Moses yung Israel sa lumang tipan palabas sa Ehipto, sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, si Jesucristo naman yung nagdadala sa mga tao ng Diyos sa pagkaalipin kay Satanas, sa kasalanan, at sa kamatayan. At yung kumikinang nakaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ay hindi reflected glory. Hindi ito kaluwalhatian na katulad nung pagkinang ni Moises. Ito mismo ay galing sa Kanya. Ito mismo ay kaluwalhatian ni Jesus. May mga commentators na nagsasabi, yung kaluwalhatian ni Moses ay parang buwan. At yung kaluwalhatian ni Jesus ay parang araw. Dahil alam natin, yung buwan, wala siyang sariling liwanag. Yung buwan na nakikita natin sa gabi, yun ay liwanag ng araw. Na tumatalbog sa buwan, kaya nakikita natin yung buwan. Moon does not have a light in itself. Walang liwanag ang buwan sa sarili niya. Nagliliwanag lang yung buwan dahil sa araw. Pero yung liwanag ng Panginoong Jesucristo ay parang liwanag ng araw. Galing sa sarili niya. Palabas sa Kanya. Hindi hiniram na kaluwalhatian. Hindi tumatalbog na kaluwalhatian. Hindi reflective glory. It's the glory of Jesus Christ as God-man, as the mediator, as the being Himself, the person, the second person of the Trinity, who is in the flesh. May dalawang tagapamagitan, dalawang bundok, at dalawang pagkinang. Pero dito, pinapakita sa atin na higit si Jesus. Higit si Jesus kay Moses. Kaya itong transfiguration na to, kailangan nating makita bilang patikim ng kaluwalhatian ni Jesus. Dahil hindi siya permanente. Tumigil din siya. Natapos siya. Nakita natin pagkatapos nung magsalita yung Diyos Ama, nawala na si Moses, nawala na si Elijah, pati yung transfigurated glory ni Jesus, nawala. Pero pinakita lang yun sa atin, pinaranas yun kay Jesus, pinakita yun sa tatlong alagad para bilang patikim nung tunay na kaluwalhatian ni Jesucristo. Ito yung tinatawag natin na beatific vision. Pag sinabi natin na beatific vision, ito yung pagkakataon kung saan ang Diyos ay ipinapakilala niya yung sarili niya sa kapasidad ng mga nakakakita sa kung sino siya talaga sa sarili niya, sa kanyang makalangit na kaluwalhatian. When God opens up the eyes of sinners, they see who He truly is. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, huwag niyo munang sabihin sa iba. Huwag niyo munang sabihin sa iba hanggang kailan? Hanggang sa mabuhay na siyang muli. Hanggang sa kanyang resurrection. Kaya si Origen, isang church father, sabi niya, nagko-comment siya regarding sa connection nitong dalawa. Kung sinabi ng Panginoong Jesus, huwag niyong ipamalita sa iba hanggat hindi pa ako bumabangon mula sa mga patay, ibig sabihin may connection. Yung transfiguration niya at yung resurrection niya. That after His resurrection, it is the fullness of His glory. After His resurrection, it is His glorified state ng ating Panginoong Jesucristo. Si Thomas Aquinas naman, dinefine niya yung beatific vision as the human being's final end, final goal, in which one attains a perfect happiness. Ang pinakakasiyahan ng tao ay yung beatific vision. Ang pinakakasiyahan ng tao ay makita si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Ang pinakakasiyahan kung saan tayo nilikha, kung saan tayo mapofulfill
kung saan tayo makakamtan natin yung pinakapangarap ng lahat ng mga pangarap, ay walang iba kung hindi mamasdan yung totoong kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Aquinas, itong klase ng kasiyahan na to ay hindi matatagpuan sa physical pleasure. There's pleasure physically. May pleasure sa paghawak, may pleasure sa pagpangamoy, may pleasure sa pandinig, may pleasure sa panlasa, may pleasure sa paningin. May mga magaganda. Magandang hawakan, masarap tikman, maganda sa pangamoy, magandang sa pandinig, maganda sa mata. Those are physical pleasures, but they cannot give us this perfect happiness. Hindi tayo kayang bigyan ng kapuspusan ng kasiyahan kung saan tayo nilikha. At kahit anong fame, kahit anong klaseng kasikatan, kahit anong klaseng kapangyarihan, kahit anong klaseng ibigay natin sa sarili natin in this finite world, they cannot give us true happiness. In this finite world, what can give us happiness, according to Aquinas, is something infinite, something perfect, and this is God. Ito ang Diyos. At ito ay may pamamalas niya sa atin sa pamamagitan ng beatific vision, pagpapakita ng kaluwalhatian niya sa harap ng mga makasalanan. Kaluwalhatian ang nagbibigay ng perpektong kasiyahan at pinaka-goal ng human life. Naalala niyo Westminster Shorter Catechism? What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Magkasama. Yung makita mo yung kaluwalhatian niya, yun ang kasiyahan. Yung makita mo yung kaluwalhatian niya, yun yung kapuspusan ng pagiging tao. That is what it means to be a truly satisfied man. And ang ginawa sa Transfiguration, patikim. Pinatikim sila. Ito yung kaluwalhatian. Ito yung resurrected glory ni Jesus kung sa ipapamalas niya yung beatific vision. At ito yung patikim na mararanasan ng mga mananampalataya sa walang hanggan. So this is our message this morning. Sa kanyang kagandahan, kaluwalhatian at otoridad, si Kristo sa transfigurasyon ay patikim nitong beatific vision. In His beauty, glory, wonder, and authority, Jesus Christ in the transfiguration is a foretaste of the beatific vision. Pwede nyo ito ituring bilang isang 1-minute trailer ng isang blockbuster movie. May isang blockbuster movie, napakagandang palabas, talagang patok sa takilya. Pero bago nila ipalabas yun, may trailer muna. Para ma-hype ka. Ay, na, ang ganda ng trailer. Sigurado maganda yung palabas. Itong Transfiguration, trailer to. Patikim to. Itong, hindi ko alam kung gano'n tumagal to. 1 minuto ba to? Nang naranasan to nila Peter, James, at John. Pero yung naranasan nilang yon na kaluwalhatian ni Jesus, ay patikim doon sa mararanasan nila na permanente. Na nakalagay yan sa Book of Luke, nakalagay yan sa sulat ni John, nakalagay yan sa book ni Peter. Kasi si James, wala kasi siyang sinulat na libro eh. Yung sumulat ng Santiago, hindi yun yung Santiago na ito. Santiago yung kapatid ni Jesus. So, pero kung may sinulat si James, for sure, isusulat niya itong Transfiguration. Hindi makalimutan ni John. Kaya sinulat niya sa John 1:14, we have seen His glory, the glory of the only one. Sa 2 Peter 1, hindi makalimutan ni Peter na sinulat niya yan sa aklat niya. We told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Mahaba pa yun, hindi ko na itutuloy. Pero sinulat ni Apostle Peter. At dito, makikita natin yung dalawang karakter na nagsalita sa Transfiguration narrative ng Panginoong Hesukristo. The two characters that spoke during this event. Una, the Peter, the disciple, in the Transfiguration. And pangalawa, God the Father in the Transfiguration. Si Peter, alam natin, mali-mali siya.
Even here, mali-mali si Pedro. Pero gusto kong intindihin din natin si Pedro. Mali yung sinabi ni Pedro dito. Ano yung mali niyang sinabi? Sabi niya, Panginoon, magtatayuan ko kayo ng tolda, tabernacle. Isa sa'yo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Mali yun, for sure. Pero gusto kong makita muna natin kung bakit niya sinabi yun. Bakit sinabi yun ni Peter? His purpose was to prolong that glorious experience. Kaya niya sinabi yun, kasi matatapos na. Patapos na. Gusto niya pahabain, gusto niya makita pa yung kaluwalhatian na nakikita niya. Gusto niya ma-prolong at ma-extend yung pagkamalas niya sa kaluwalhatian na nakikita niya. Sabi ni Charles Redman regarding this, Peter is not to be ridiculed. He realized the blessedness of the experience, however clumsily expressed, in spite of his fear. Takot siya. Nakalagay sa passage natin. He was terrified, but he spoke. Takot na takot siya, pero nagsalita pa rin siya. Bakit? He wished to continue in such blissful companionship. Kahit na takot siya sa kaluwalhatian na yun, nangihinig sila sa kaluwalhatian, they were terrified, but he said, stay. Sana andito pa rin. Sana manatili, kahit nanginginig na sila, no? Pero gusto niya, andyan pa rin. Nasa presensya siya ng nakakapanginig na kaluwalhatian. Gusto niyang magstay doon sa nakakakilabot na kagandahan na namamasdan niya. So despite all his errors, a true disciple wants a glimpse in his experience of the glory of Christ to last. Yet ang meron sa mga tunay na disipulo, sa kabila ng lahat niyang kamalian, ang isang disipulo ay ginugusto na pahabain ang natitikman niyang karanasan na kaluwalhatian ni Hesukristo. See, Jesus underwent a dramatic change in appearance in order that the disciples could behold Him in His glory. At sabi ni Peter, it was good for us to be here. Panginoon, mabuti na nandito kami mismo at namamasdan namin, na witness namin ang transfiguration. You see, it is good that we experience the love and goodness of God. Mabuti na nakikita natin na importante siya. Mabuti na nakikita natin na mahalaga siya. Mabuti na nagiging totoo sa isipan natin na maluwalhati siya. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 3, if indeed you have tasted that the Lord is good. May ibang konteksto yung 1 Peter chapter 2. Pero sinabi niya, kung natikman mo na yung kabutihan ng Diyos. Natikman, experienced that the Lord is good. That's why, brethren, Christians, you should seek more to have an extended taste of the glory of Christ in this life while waiting for the beatific vision. Habang nandito pa tayo sa mundong to, asamin mo na mas tumagal, mas maranasan mo palalo yung kaluwalhatian ni Jesus habang hinihintay natin yung kapuspusan. Habang hinihintay natin yung beatific vision. Habang inaaral ko to, naalala ko, nostalgia, nung mga high school pa lang kami, sa mga computer shop. Naglalaro ng Ragnarok, lalaro ng Yuri's Revenge, Red Alert, naglalaro ng kung ano sa mga computer shop. At magkano yun? 15 pesos per hour. Kung medyo mas matanda na kayo, 20 pesos per hour. Mga panahon na yun, pag magta-time ka na, matatapos yung oras mo, sabihin ng naglalaro, Kuya, extend pa! Kuya, extend pa! Magbabayad ako para dagdagan mo pa yung oras ko kasi masaya to. Extend pa. Kung ano ang pinakagusto mo, yun ang mga karanasan na gusto mong ma-extend pa.
Kung ano yung mga pinakagusto mong maranasan, yung pinakamasaya para sa'yo, yun yung gusto mong tumagal. At yung mga karanasan na ayaw mo, yun yung gusto mong tama na. Yun yung gusto mong tumigil na. But whatever you want, your heart desires, that is what you want to extend. And here, Peter, we see here Peter doing the same. Sinasabi niya, extend pa. Gusto ko pa. Patagalin natin to. I want this to last. I want this to continue. At kung ikaw ay isang Kristiyano na nakatikim na ng kaluwalhatian ni Kristo, naranasan mo at alam mo sa isang parte at season ng buhay mo, nakita mo na mahalaga siya, pinakamahalaga siya, wala siyang kapantay, kahit ano ibibigay mo para kay Jesus. He became your treasure among all treasures. Don't you want to taste it again? Hindi mo ba gustong tumagal na matikman kung gaano kahalaga si Jesus sa'yo? Ito'y may kinalaman sa sanctification natin. Kung gaano tayo pinababanal ng Diyos. Mas pinababanal ka ng Diyos, mas nagiging maganda si Jesus sa paningin mo. Mas pinababanal ka ng Diyos, mas magiging maluwalhati si Jesus sa paningin mo. Sa buhay na to, mas nakikita natin na importante siya, na wala siyang kapantay, the more we are, sabi ng mga theologians, we are transfigured. Because the transfiguration of Christ changes us. We are being sanctified. Ang mamasdan mo yung kaluwalhatian na yun, yung papabanal sa iyo. At habang pinababanal ka, mas nakikita mo yung kaluwalhatian na yun. That's the cycle. That's the cycle. That's why, brethren, do everything you can in order to behold that glory. Do everything. Gawin mong lahat para mamasdan mo lang yung kaluwalhatian na yun. Gawin mong lahat. At pag sinabi kong lahat, yun ay kaparaanan ng biyaya. It's not just anything. When we say, do everything in your power to behold Christ's glory, do all of the Bible reading, the prayer, the worship, the communion with the saints, the partaking of the sacraments, there you will see Christ's transfigurated glory. Wala sa iba. Wala sa iba. Marami tayong pwedeng imbentohin. Kapag ginawa ko to, makikita ko na si Jesus sa kaluwalhatian niya. Pag ginawa ko to, makikita ko si Jesus sa kaluwalhatian niya. No. You see it in God's design. Instituted means. You cannot see the glory of Christ in its fullness, in its reality, outside Bible, prayer, worship, sacrament, fellowship with the saints. There you will see the glory of Jesus Christ. At ito yung pinagkaiba, no, ng mga believers at unbelievers. Ang pinagkaiba ng mga, pwede tayo magkaroon ng table. May pinagkaiba ng believers at unbeliever. Ugali, priority sa buhay. Pwede nating sabihin yan. Pero isa sa pinaka-difference ay kung paano nila tignan si Jesus. Ang pinagkaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya ay dahil sa isa, siya ay maluwalhati. Sa mata ng mga mananampalataya, maganda si Jesus. Maluwalhati si Jesus. Importante si Jesus. Ng totoo. That's what differentiates a true Christian from unbelievers. Kaya kung ikaw ay hindi mananampalataya, alam mo sa sarili mo na hindi mahalaga sa iyo si Jesus. Alam mo na ni minsan sa buhay mo, hindi mo siya pinahalagahan, isang salita lang, isang relihiyosong figura lang si Jesus, isang ideya lang yan, isang tao lang siya sa kasaysayan, pero hindi siya ni minsan naging maganda sa iyo, naging maluwalhati sa iyo. I want you to repent. Repent of that sin. It is sin not to see Jesus as glorious. Kasalanan ang hindi magandahan kay Jesus. Kasalanan ang hindi bigyang importansya si Jesus.
kasalanan, natanggihan yung karanasan ng biyaya. At sa atin, mga nakaranas na matikman yung kanuningan ni Jesus, you see, it will be multiplied in eternity. Natikman mo na yung Panginoong Jesus sa kanyang nakapagliligtas na kaluwalhatian, that will be multiplied. But if you multiply it with 0, it is 0. Kung hindi mo pa natikman si Jesus ngayon, hindi mo matitikman si Jesus sa walang hanggan. Yan yung sinabi ni Ralph Venning sa book niya na The Sinfulness of Sin. Tama, sa Sinfulness of Sin. Yan yung sinulat niya sa libro niya na isa sa pinakaparusa sa impyerno. The worst punishment in hell is withholding what man is made for. Kaya hindi pagbibigay sa kung ano yung pinakakailangan ng tao. Nilikha ang tao para maging imahe ng Diyos. Nilikha ang tao para matikman yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Sinabi yan sa buong Bible. We were created through Christ and for Christ. At ang isa sa pinakamahirap na parusa sa impyerno ay hindi sa kanila ibibigay si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Imagine that. Imagine that. Yung pinakamasaya, pinakadahilan ng buhay ay tatanggalin sa kanila forever. Walang katapusang walang Jesus. In this life, ayaw mo kay Jesus, that's your punishment. Wala kang Jesus sa walang hanggan. Wala kang kasiyahan sa Kanya sa walang hanggan. And sana mag-udyok sa atin to. Isa sa mga mag-udyok sa atin na motivation kung bakit gusto natin maging Kristiyano yung iba. Gusto nating maranasan nila si Jesus. Ayaw nating mapunta sila sa isang kalagayan kung saan wala silang matitikmang Jesus. Buong walang hanggan. Hindi buong buhay eh. Walang hanggan. Isipin mo, ka na, anong kailangan mo? Tubig. Gutom na gutom ka na, pagkain. Ang tao, nilikha ng Diyos para mapunan ni Jesus. Yun ang magpupuno sa Kanya. Walang iba. Ibigay mo ang lahat sa isang tao. Kulang pa rin. Lahat ibigay mo. Kulang pa rin. Dahil magpupuno sa Kanya, ayon sa paglikha ng Diyos, magpupuno sa pagkatao niya, magpupuno sa kaluluwa niya, magpupuno sa Kanya, sa identity niya, ay walang iba kung hindi ang anak ng Diyos. At aalisin sa Kanya yun. Yan ang sabi ni Ralph Venning, ang kaparusahan ng impyerno. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang kaluwalhatian ni Jesus, you should pray the prayer of Moses. Lord, show me your glory. Ngayon din, manalangin ka. Ngayon din, hingin mo sa Diyos, Panginoon, ipakita mo sa akin ang kaluwalhatian ni Jesus. At yun yung gusto ma-extend ni Peter. Dahil naranasan niya. Pero pangalawa, nakita natin dito na nagsalita din ang Diyos Ama sa Transfiguration. Pagkatapos si Peter, napaka-determined niya na magtayo ng tatlong tolda, isa kay Jesus, isa kay Moses, isa kay Elijah. Nagsalita ang Diyos Ama verbally. At anong sabi ng Ama? This is my beloved Son, listen to Him. Makinig kayo sa Kanya. Bakit sinabi ng Ama yon? Kasi mali si Peter. Pinantay ni Pedro si Moises at Elijah kay Jesus. Lord, tatayuan ko kayo ng tatlong tolda. As if magkakapantay sila. Previous chapter, kasasabi lang ni Peter na you are the Messiah, the Son of the living God. Tapos dito, ano nang sabi niya? Anong address niya kay Jesus? Rabbi. Rabbi. Dapat Lord. Dapat glorious Lord. Sabi niya, teacher. Mali. Kaya tinama siya ng Ama. Sabi ng Ama, oops, mali yan. Ba't mo pinapantay ang anak ko kay Moses at Elijah na pinadala ko?
You see, Moses and Elijah have eschatological roles. Ang purpose ni Moses at ni Elijah ay ituro tayo kay Jesus. Ang purpose ng law at prophets ay ituro tayo kay Jesus. Nandyan sila bilang tungtungan, bilang tapakan, bilang hagdanan para pumunta tayo sa tuktok na si Jesus. Yan yung purpose nila. At nagkamali si Peter na ipinantay niya si Moses at Elijah kay Jesus. Kaya hindi ito palalampasin ng Diyos Ama. Hindi ito palalampasin ng Diyos Ama. Oops, Peter, mali ka dyan. This is my beloved son. Hindi sila. This is my beloved son. You listen to him. You listen to Moses. You listen to Jesus. You listen to Elijah. You listen to Jesus. Ang point nila ay ang anak ko. God the Father makes it crystal clear that Jesus has no rival in His majesty and glory. Ang Diyos Ama mismo yung naglilinaw na walang karibal si Jesus sa otoridad, pagkamaharlika, at kaluwalhatian. You see, whatever we see in this life as best, Jesus is better. Kahit anong makita natin sa buhay na to, na tinitignan mo, ito yung pinakamainam, ito yung pinakamaigi, higit dyan yung Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay mas maigi pa kaysa sa pagdurusa mo. Si Jesus ay mas maigi pa kaysa sa prosperidad mo. Si Jesus ay mas mataas kaysa sa pera. Si Jesus ay mas matayog kaysa sa yaman. Si Jesus ay mas mataas kaysa sa kalusugan. Si Jesus ay better sa lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Siya ang mas mataas sa lahat ng pangarap natin. Siya ang mas mataas sa lahat ng hinahangad natin. Siya ang mas mataas sa lahat ng tao na iniidolo mo. Siya ang mas mataas sa lahat ng tao na hinahangaan mo. Siya ang mas mataas sa lahat ng tao na minamahal mo. Si Jesus ay mas mataas sa lahat ng idolo mo. Jesus is better. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 3:8, I count everything as loss. Everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Noong unang binabasa ko si John Owen, iniisip ko, exage naman to si Owen. Yung quote na, oh, to behold the glory of Christ, herein would I dwell, herein would I die, wherein all the things in this life I would count as dead things. Lahat ng kagandahan dito sa mundong to, papangit pag kinumpara mo kay Jesus. Pero nasa Bible pala yun. Yun pala yung sinabi ni Pablo. Yung sinabi ni Pablo. Lahat ng pinakamagaganda sa mundong to, ang comparison niya, rubbish. Medyo pinagaan pa sa translation natin eh. Original niyan, pupo. Dumi ng tao. Lahat ng pinakamaganda dito sa mundong to, na valuable, maganda talaga, regalo talaga ng Diyos. Kung ikukumpara mo siya sa kaluwalhatian Jesus, sila ay dumi. Dumi. Pag nakakita ng pupo yan sila, iyo! Ganun-ganun pa. Yun yung comparison. Ew! Kung ikumpara mo yan sa kaluwalhatian ni Jesus, ang lahat ng pinakamaganda na yaman, pamilya, kaluwalhatian, pera, katanyagan. Kaya sabi ng isang Puritan din, si Samuel Rutherford, sabi niya, he is making the same comparison. Sabi ni Rutherford, bear with me, medyo mahaba to. Sabi niya, put the beauty of 10,000 world of paradises, like the Garden of Eden in one, put all trees, all flowers, all fragrances, all colors, all tastes, all joys, all loveliness, all sweetness in one. Oh, what lovely and excellent thing that would be, and yet would be less compared to our dearest, well-beloved Christ than one drop of rain compared to the whole seas, rivers, and lakes of 10,000 worlds. Sabi niya, alam niyo,
Kahit magkaroon tayo ng 10,000 paraiso, Garden of Eden, pre-fall. 10,000 perpektong mundo, kung saan nandun ang lahat ng kagalakan, at ikumpara mo yan kay Jesucristo, para lang siyang patak ng tubig sa isang dagat. Patak ng tubig ang kasiyahan sa perpektong mundo. Kung ikukumpara mo sa karanasan na makita yung kaluwalhatian ni Jesus. Let Jesus be unrivaled and unequaled in your heart and mind. Kaya pag nakakakita ka ng ibang kagandahan, ibang otoridad, ibang kaluwalhatian, at pinapantay mo kay Jesus, o kaya binababa mo pa si Jesus, receive the correction of God the Father. Sana'y magpatama ka sa Diyos Ama. Dahil tinatama ka ng Diyos Ama. It is a damning incorrectness when you put anything in your life that rivals the person of Christ, and thus God the Father corrects you. Alam mo, tinatama ka ng Ama, alam mo yan. Alam mo sa puso mo, tinatama ka ng Diyos Ama. Alam mo na nababasa mo sa Biblia, tinatama ka ng Diyos Ama. Alam mo kapag nag-worship tayo, tinatama ka ng Diyos Ama. Alam mo kapag nagninilay ka, tinatama ka ng Diyos Ama. At ang sinasabi ng Diyos Ama sa'yo, listen to Him. Listen to my Son. Noong 1992, may sinulat na libro yung astrophysicist na si Michael Hart. Yung title ng libro niya ay The 100. A ranking of the most influential persons in history. Ang pinaka-influential na tao sa buong mundo. Sa librong to, puro biography siya, nirank niya yung pinaka-influential mula number 1, pinakamataas hanggang 100 na sa pananaw niya. At sabi ni Michael Hart, naglagay siya doon ng mga reasons kung bakit nirank niya sila from top to bottom. At nilista ni Hart si Jesus bilang pangatlo. Una si Muhammad, pangalawa si Isaac Newton, pangatlo si Jesus. At yan ang nakita natin sa mga disipulo. Nakita natin yan kay Pedro. Nilagay niya si Jesus nakapantay ng isang Moises. Nilagay niya si Jesus bilang kapantay ng isang Elijah. At kung tayo, aminado tayo, kailangan nating magsisi dahil alam natin, ganun ang ginagawa natin kay Jesus. Ginagawa natin siyang pangatlo. Ginagawa natin siyang, hindi nga pangatlo minsan, no? Kaya tanggapin natin ang pagtatama ng Diyos Ama sa ating mga balikong opinyon at sa ating mga basag na mga pag-iisip. Bilang pagtatapos, si Jesus ang langit. Si Jesus ang langit. Walang ibang langit maliban kay Jesus. Walang langit kung wala si Jesus. Ang lahat ng langit na walang Jesus ay mga peking langit. There are so many fake heavens. There are so many fake heavens, and those heavens are Christless. At sa kanyang transfigurasyon at sa kanyang kaluwalhatian, pinakita ni Jesus na siya ang langit ng mga langit. Manalangin tayo. Ama namin, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Dahil sa katotohanan ng transfigurasyon, turuan niyo kami, O Diyos, ang mga puso namin na sanay na tumikim ng ibang kaluwalhatian, ibang otoridad, ibang sinusunod, ibang kagandahan. Ibalik niyo ang mga pag-iisip namin sa tunay naming kailangan na si Jesus ang langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen.